pageant, ang Universal Woman, iba't ibang international pageant, ang Pilipino the Vice Honor of Miss Tourism para i-explain sa atin lahat ang kilalang-kilala sa showbiz industry at ang pinanggalingan din ng mga sikat na beauty queen ng binibining Pilipinas before. So palakpakan natin, Mother Obet Recalde. Gitna po. Mother. Okay. Message daw po. First and foremost, maraming salamat sa media support. Kayo yung bumubuhay ng aming mga international pageant, kaya mahal na mahal ko kayong lahat. And syempre, bago ko sila batiin ang ating dalawang reyna, gusto ko muna i-congratulate si Gerard dahil sa kanyang very successful na pag-search ng ating the best of the best candidate, na I'm praying na itong dalawang to pag-uwi may corona pareho. Di ba? Kasi nung pinakita ni Gerard pa lang yung picture, sabi ko, wow, ang ganda pareho. So, syempre kahit ako yung may-ari, gusto ko manalo yung candidate dahil magaling sila. Kung mapapansin nyo, sa 7th year ng Miss and Miss Teen Tourism, wala pa yata kaming Miss Philippines na nag-title. Kumbaga, ganun ako ka-fair sa labanan. Hindi porket ako yung may-ari, dapat manalo ako. Well, ginaguide ko lahat ng candidates, pero syempre, kailangan magtrabaho sila on their own to win the crown. Kasi hindi naman porket may mga times na nagtatampo, nagagalit yung mga Miss Philippines ko, Miss Teen, kasi daw, ako yung may-ari, hindi ko sila napanalo. Sabi ko, teka muna, ako may-ari, pero hindi ako nag-perform, ikaw. Kung ipinalo kita sa performance mo, dinaya ko. So what is the purpose of mag-organize ka na international kung dadayain mo lang? So sa akin ganun gusto mong manalo, paghirapan mo. Ipakilala mo sa mundo kung sino ang Pilipina. So, kaya sanay ako sa mga emote ng mga lot and friends. Dito na ako tumanda sa pageant na to. Tapos, gusto ko lang sana explain sa lahat ng media na pag nag-post po kayo, ang pageant po natin ay Miss Tourism, saka Miss Teen Tourism, wala pong kadugtong. Kasi before, nakita ko yung mga post ng ibang media, nakikita ko yung mga comment ng mga pageant enthusiasts. O di ba kay ganito yan? O ba't napunta kay Gerard? Di ba si ganito may-ari? Magkaiba po ang Miss Tourism natin at Miss Teen Tourism sa ibang pageant na naririnig na natin from the past. Para lang may idea po tayo doon sa ibang hindi pa alam ang katotohanan ng buhay. Ang Miss Teen Tourism is pag-aari ni Danny Datuk ng Malaysia na matagal nang hawak dati ng Mutya ng Pilipinas, na marami na rin silang naipanalo. Yun po yung Miss Teen Tourism International. Meron pa po silang Queen of the Year International under Danny Datuk din. Yung Miss Teen Tourism Queen International naman po pag-aari ni Sian ng Malaysia din. So iba naman po yun. Yung atin po Miss Tourism saka Miss Teen Tourism lang. Kasi kami din po yung may-ari ng Mrs. Tourism. Wala rin kadugtong. Kasi iba minsan na isusulat Miss Tourism International, Miss Teen Tourism International. Huwag niyo pong dudugtungan ng international. Miss Tourism 2026, Miss Teen Tourism 2026 lang. Para po yung mga fans, hindi sila ma-confuse. Ang pageant po natin is 7th year na. Magaganap po ito sa Sri Lanka. Ang arrival po ng delegates is July 19. And ang grand coronation namin is July 25.
Tatlo po ang magaganap na international pageant sa Sri Lanka. Ang Mrs. Universe ng Bulgaria, ang Manhunt ng Singapore, at ang Miss and Miss Teen Tourism ng Pilipinas. But I'm proud to say, ang Miss Teen Tourism lang ang in-acknowledge with certificate ng Department of Tourism ng Sri Lanka. Kaya I'm so happy dahil i-share ko po yun sa inyo sa mga darating na araw. Magkakaroon po ako ng dinner sa President ng Sri Lanka. Wow! The first family. So I'm proud to be a Filipino. Na kahit papano, meron tayong bandera na iwinawagayway sa ibang bansa. Kasi Filipino-owned po ang Miss and Miss Teen Tourism. And of course, to my two beautiful ladies, do your best and God will do the rest. Thank you, Gerard. And thank you sa staff ni Gerard at sa parents ng ating mga candidate. Thank you. And Mother